yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you... Ano yun? Puta, nilaglag sila dito. Merong 3 impeachment, hindi nag-push through. Yung pang-4 nag-push through. Why? Because of the conditional release. Of what? Of budget. Hindi naman ito ibinayad sa kanila. Yung pagpirma nila ibinayad de pera. Ang ibinayad sa kanila is budget release para sa mga proyekto nila. At syempre, pag may proyekto, dahil nga liquidation by certification, napakadaling mangurap kapag ka congressman ka dahil nga doon sa sistema na yan. And this is coming from a congressman na alyado nila na nagka-impeachment, nag-push through yung impeachment, ipinush ng anak ng presidente yung impeachment dahil sa pera. Ay, magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi, mga banateros worldwide. Ay, kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ano na ang balita sa radyo at TV? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Ang walang silbi sa buhay at wala na magandang sinabi na si Boss Dada. Good afternoon, good morning, good evening, and good night. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang mga buhay-buhay natin, mga bossing? Narito na naman tayo sa isang araw ng kwentuhan, kulitan, burautan. Pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, katawan, balun-balunan ng lahat ng mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, magnanakaw, mga kumag, kupal, lahat ng mga sinungaling, mambubudol, lahat ng mga pangakong napako, uuratin at uungkatin natin dito sa ating mga channel, mga bossing. Pero disclaimer lang, ako po ay walang kakwenta-kwenta at hindi kayo dapat maniwala. Ang ating mga sasabihin dito ay pawang walang katotohanan at ang ating mga at ang ating mga babanggitin dito na mga personalidad ay fictional lamang. Ito po ay nanggaling sa panaginip ni Jay Guevara. Kaya wag kayong maniniwala. Yung mga ano dyan, yung mga balat sibuyas dyan, lahat ng mga maarte, lahat ng mga pinanganak sa sabsaban, yung mga mababait na tao, hindi po ito ang channel na para sa inyo. Kung gusto nyo po ng YouTube channel o ng mapapanood na meron kayong matututunang kabutihan, ay mag-isip-isip kayo, hindi po ito ang channel para sa inyo. Bawal po ito sa malalambot ang puso. Yung gusto ng tahimik na live stream, pumunta po kayo doon sa
YouTube channel ng mga pipi at bingi. Gusto nyo naman ng gusto nyo naman ng mga banal na usapan, magsimba na lang kayo. Ayan, kung gusto nyo naman ng talagang tahimik na tahimik. Oo, puros kulisap lang yung maririnig mo. O ayan, available po yung sementeryo sa kapitbahay nyo. At maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like, nagsusubscribe, nagsishare dito sa ating mga live streams, mga videos. Importante po yan. Marami pa po akong nakikita dyan na nanonood pero hindi pa po nakaka-like, hindi pa po nakaka-share. Hindi pa nakaka-subscribe. Oy, subscribe kayo para talagang lahat ng mga katarantaduhan sa mundo ay matutunan nyo sa channel na ito. At mag-like and share na din para yung mga kapitbahay nyo na galit sa mukha ko, baka atakihin sa puso, mamatay ang mga hayop na yan. O di napakaganda, hindi ba? O di nakatulong pa tayo sa bayang Pilipinas na bawasan ng mga demonyo. Like and share, and salamat po sa mga nagsusuper thanks yung mga nakakaluwag sa buhay na mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa na hindi mga taga-Batangas o hindi mga taga-Tanawan. Maraming salamat po sa inyo, mabuhay kayo, God bless you, at sana po ay mas marami po kayong blessing na ma-receive. Napakabisa ninyong lahat. At ako nga kahapon ay nanggaling. Napanood nyo ba yung upload ko tungkol dyan sa press con ng mga Duterte 7? Ba't Duterte 7 lang yan? Asa na yung tatlong nanalo? Duterte niya na. Walang iya sa ginhawa, hiwa-hiwalay Pagka sa hirap, sama-sama. Nung nangangampanya, sama-sama. Nung nagpo-protesta na, kanya-kanya na. Ay, suportahan nyo naman yung mga nanalo nating kandidato. Sa bagay, wag ka naman magmadali kasi Boss Dada, kakaupo, hindi pa nga napoproklama pero yung mga nananawagan tayo sa mga kandidato natin sa PDP na mga nanalo, yung si Marcoleta, Senator Bato, si Senator Bongo, si Amy Marcos, at saka si Camille Villar, baka naman. Pwedeng samahan natin yung laban ng ating mga kasamahan sa Duterte na mukhang dinaya. Mukhang dinaya talaga. Napakarami nating mga prueba na mukhang talagang minanipula itong eleksyon na ito. At mga bossing, nagsisinungaling ang COMELEC Ang sabi ng COMELEC, mga boss, ang sabi ng COMELEC ay ito daw, kailangan daw ng batas para daw dyan sa sinasabing recount na yan. Meron naman na palang batas. So bakit nagsisinungaling sila? Ano ang dahilan? Bakit hindi nyo pinapaalam sa taong bayan na meron naman pala talagang wait lang, namatay yung meron naman pala talagang in place na batas para dyan sa bilangan kung halimbawa, hindi, tsaka nakalagay pala dun sa batas, mga bossing, na kailangan ang watcher nakatingin talaga doon sa mga resibo at kailangan talaga ng manual na bilangan. Kaya nga, manual na bilangan, tapos yung pagtatransmit automated. Hindi na yung buhat-buhat mo yung balotang ganon, dadalhin mo sa national canvassing. Hindi. Ang mangyayari, yung yung ating boto, bibilangin ng, kaya nga may mga watcher putangin na yan. Nung nakaraang eleksyon, wala nang silbi yung watcher.
Parang cellphone na lang ng cellphone doon. Ang silbi talaga ng watcher is bantayan kung maayos eleksyon, nabibilang ba yung yung mga boto ng tama. Yun ang trabaho ng watcher. May mga flashlight pa nga. Para nag-brown out, magpa-flashlight yan. Walang magsusulat. Walang gagalaw. Putangin na nyo Walang gano. Ano yung para mga pulisya mga. Ngayong eleksyon na to wala Kasi umasa tayo doon sa digital. Umasa na lang tayo doon sa itra-transmit noong makina sa national sa server. Doon na lang tayo umasa. Ang usapan pala dyan, malinaw doon sa batas na kapag may ganyan eleksyon, boto ka, pasok, may lobas na resibo. So, lalabas, nandoon na ngayon sa memory card. Yung binoto mo. Tapos ngayon yan, yung mga laman nun, itatransmit, di ba? Pero, pag transmit nun, mas mabilis lang yung transmittal, bibilangin pa din. Dapat bibilangin pa din yun para additional safeguard. Kasi nga naman, nung ginawa yung batas na yan at full automation ang kanilang panukala, yung mga congressman noong panahon na yun, ay naisip nila, hindi pwedeng iasa natin lahat sa makina. Kasi tao lang din ang gumagawa ng makina. Corruptible ang makina at papaano kung lagyan ng daya yan. Kaya kailangan ng human counting intervention. Kailangan ng tao mismo magbibilang and then itatali mo doon sa tinransmit ng makina. Kung masyadong malaki yung discrepancy nung tinransmit ng makina doon sa binilang ng tao, ayun na. Magkakaroon na tayo ng problema. Ngayon, bakit natin iniiwasan na i-challenge yung mga data or datos na tinatransmit ng makina? Bakit ayaw natin bilangin ng manual? Mandaraya ba kayo? Mandurugas ba kayo? Mandarambong ba kayo? Alam mo kung nagkadayaan dito sa eleksyon, putang ina Hoy, Bong Revilla, Manny Pacquiao, Tolentino, Binay, Abalos, putang ina niyan. Binudol kayo ni Bongbong kung nagkadayaan dito. Kasi imposibleng walang alam ang administrasyon kung meron mang dayaan sa eleksyon. Ngayon, kung dinaya, putang ina, mas pinili nilang malaglag kayo kesa makapasok kayo. Kaya ikaw, Abalos, na iengot-engot ka, binudol ka ni Bongbong. Kala mo kasi kaibigan mo, traidor ka kasi. Sa bagay, ang tama lang naman sa mga traidor na katulad nyong mga hayop kayo, traidorin din kayo. Kita nyo, hindi ba? Tinraidor kayo nung administrasyon na ito na kinampihan nyo. Utang ina niyan, dati kayong mga makaduterte. Dahil sa kahayupan nyo, kademonyohan nyo, dahil wala kayong kwentang mga nilalang sa mundo, mas masahol pa kayo sa ipis. Mas wala pa kayong silbi kaysa sa mga kulisap. Kaya ayan na nangyari sa inyo, ipinagkanuno kayo ni Bongbong. Bayaan mo malaglag yung mga traidor na yan. Kung si Digong nga tinraidor, ako pa kaya wala akong alam sa mundo. Diba? Wala kayong kasilbi-silbi sa buhay. Anong ginawa ni Bongbong? Nilaglag kayo. Paano ba naman? Si Tolentino, putang ina. Ito talaga si Tolentino. Ito ang hari ng mga balimbing. Putang ina, kung nabuo ang prutas na balimbing, putang ina siya ang lolo nun. Mantakay mo, dati siyang dilawang tae. Hindi nanalo. Kasama sa 8 diretso. Utsa niya, sumama kay Duterte. Ikinampan niya, nanalo. Utsa, inampon sa kanilang partido, nanalo. Nung nanalo, utsa yan, biglang nang iwan, kumampi sa alyansa ng mga suyop. Anong nangyari? Tangina ka ha. Sabi siguro, traidor kang, kupal ka. Tangina, lahat ng kulay gusto mong puntahan. Ano ka, rainbow? Kaya ayan, nilaglag siya. Ito naman si Abalos, ganun din. Tangina, sip-sip kay Pinoy. Nung si Duterte, sip-sip na kay Duterte.
Puta ina no, si Bongbong sip-sip kay Bongbong. O kaya sabi ni Bongbong, puta ina pag wala nang masisip-sip yan. O pati tayo, pati kapangyarihan natin sisip-sipin na yan. O, aso yan. Ahas yan. Ano ba ang nature ng ahas? Manunuklaw. O kaya nilaglag na din niya. Puta, lalaki pa naman ng tarpaulin. Hoy, Abalos! Pinagtatatanggal mo na ba yung tarpaulin mo dyan sa mga expressway? Putang ina, lalaki. Alam mo kaya ka natalo? Nasuya ang tao sa pagmumukha mo. Putang ina, pati sa panaginip nila, ikaw na yung nakikita nila. Kaya sa sobrang name, sa sobrang facial recognition o facial recall at name recall, putang ina na-visit sila sa'yo. Parang si Manix Dalipe. Oo, ay putang ina niyan. Nagda-drive kami mula Zamboanga, mula Zamboanga City hanggang Zamboanga Sibugay. Puta, 4 hanggang 5 oras yun. Tangina, puro mukha niya talaga yung makikita mo, para kang nasa mundo ng mga Dalipe. Puta, yung poster pa naman niya, yung mismong mukha niya, yung buong poster. Taina, walang walang ibang nakasulat, mukha lang niya. Dahil talagang dire-diretso, pucha yan. Alam niyo yung, di ba, yung kapag liliko kang ganon, di ba, liliko ka. Yung mga sign na pa ganon, yung parang kung saan papunta yung direksyon ng pagliko. Ganun kadami yung tarpaulin niya, tsaka yung tarpaulin ng anak niya. O, tingnan mo, ano nangyari? O, dati ring mga alyado ng mga Duterte. O, pucha yan, traidor. O, pinagkukuha lang yung pera niya. Di ba merong kumakalat sa social media, chismis na, pucha, parang namimigay silang pera? Ayun, ang nangyari, mga bossing. Putang ina niyan. Kinuha yung pera, tapos hindi binoto. Talo. O, ganyan din nangyari kay Abalos. Ang lalaki ng mukha ni Abalos. Putang ina, akala mo siya na may-ari ng lahat ng billboard sa buong mundo. Anak ng tinapay yan. Nabisit ang tao. Ayan, talo. O, isa pa, si Nancy Binay. O, si Nancy Binay. Hindi pala, si Abby Binay pala yan. O, si Abby Binay. O, kita mo. Hindi ba? Tama lang, matalo yan. May meron ngang problema sa pamilya. Di nila maayos-ayos pamilya nila. Yung Pilipinas pa ayusin nila. Sino pa? Si Manny Pacquiao. Ayan talaga. Bopols yan. Oh, si Manny. Mabuti na lang. Hindi nanalo. Oh, tsaka yan si Willie Revillame. Galit si Willie Revillame. Pag nanonood daw kayo ng sine, wala daw kayong mga utang na loob. Pag nanonood kayo sine, hinahanap nyo artista. Pag may kantaan, hinahanap nyo artista. Pag noontime show, hinahanap nyo artista. Tapos kapag andyan na kami magsiservisyo, ayaw nyo, ang gulo-gulo nyo, sabi niya, gago. Tangina mo, hindi naman trabaho ng artista manggulo eh. Trabaho nyo mag-entertain. Mag-entertain ka na lang, putangin na ka, dami ng gago sa gobyerno, dadagdag ka pa eh. Tarantado ka, parang utang na loob pa namin sa inyong mga artista eh. Yung pagtakbo nyo sa politika eh, kupal. Oo, Willie Revillame, putangin na ka, mamigay ka na ng jacket dyan. Gusto mo lunukin mo lahat ng jacket mo. Ayan, sino pa? O, ang dami natalo, pero putangin na, nakakahiya dito si Senator Bong Revilla. Ang galing-galing pa naman yan. O, sayang lang kasi Senator Bong. Putay na, mas magaling yata sa'yo si Lito Lapid. Panis kayo lahat kay Lito Lapid. Bantay mo si Lito Lapid, nakaupo lang. Putangin na niya, mas matalino pa yung manikin dyan. Alam mo yung manikin sa SM, mas matalino pa yun kesa dyan. Pero putangin na, hindi natatalo yun si Lito Lapid. Antindi. Minsan ka nakakalimutan mo, putangin na, 24 sila, kasama siya dun eh. Sa sobrang putangin na, stealth fighter ni Lito Lapid, putay na, tinalo pa kayo. Number 11 pa siya. Diba? Kasi naman ikaw, Senator Bong Revilla eh. Itong mga budots na ganito, luma na yan. May bago na, yung Ebat Adan. Kung yung Ebat Adan ang sinayaw mo, putang ina, nanalo ka. Alam mo na, mahal mo na. Di ba may ganon? Ebat Adan, Emat Anan. O, ganun yun.
Kung yun ang sineo mo, Senator Bong, puta panalo ka, baka nag-number 1 ka. Pero ang lakas na ito ni Bong Revilla. O dito mo talaga makikita na putang ina ito si Bongbong Marcos, meron talaga tong balat sa tumbong eh. Oo, may balat talaga sa puwet ito. Oh, pero meron talagang dahilan. Oh, meron talagang dahilan kung bakit itong mga itong mga kandidato nila diyan sa alyansa natalo. Nagkalaglagan na po mga bossing. Nagkabistuhan na po mga bossing. Matinding bistuhan, matinding laglagan ang nangyari ngayong araw na ito. Panoorin natin, napakalupit. Sigurado ako sa sobrang lupit nito, malalaglag kayo sa mga silya ninyo. Malamang alam nyo na to, pero syempre iba pag si Boss D ang nagbalita. Pag si Boss D ang nagbalita, yung seryosong balita nagiging katatawanan eh. Syempre kailangan natin ng comic relief sa buhay natin. Hindi lang puro toxic. Hindi lang puro nakakalungkot. Kailangan pasayahin natin yung isa't isa. Oo, masyado nang masalimuot ang bayan natin and wag na natin masyadong seryosohin. Kaya ito, ganito natin ihatid yung balita. Burautan kung burautan. Ayan. So ipakikita na natin. Ito na, putang ina niyan. Kasi siyempre may bago ng liderato, may bago ng mga senador. Sabi ko nga sa inyo, yung mga vloggers ng administrasyon na mga putang ina mga patay gutom. Yung mga vloggers nilang putang ina niyan, nagba-vlog para may pambili ng mga gatas. Yung mga vlogger nilang putang ina mga pinaglihis sa tahong. Ang mga utak ay parang mga goldfish. Yung mga goldfish, alam niyo yan, putang ina niyan, makakalimutin. May hina ang kokote, mapupurol. Kumbaga sa lapis, putang ina, kahit anong tasa mo, napuputol. Ganun karupok ang mga utak ng mga putang ina niyan. Kaya nga walang nagsipagsikatan ng mga vlogger na mga tarantado na yan. Kita mo, putang ina, kahit anong gawin ng mga kupal na yan, ni hindi mapatawag sa Congress, ni hindi ina-acknowledge ng media. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, parang may mga galis yata itong mga kupal na ito eh. Parang mga hindi patuli. Putang ina, nagbuo pa ng 5. Putang ina nyo, ano kayo, banateros? Ano kayo, banateros? Pukin ang ina nyo, nagbuo pa kayo ng 5. Putang ina, pag yung 5 tanga nagsama-sama, tanga pa rin yan. Kinang ina nyo, kala nyo naman nagsitalino kayo, nagsama-sama pa yung mga utak nyong putang mga walang laman. Kinang ina nyan. Yung isa, putang ina nyan, nangako ng ginto hanggang ngayon, tanso. Puta, yung isa naman, putang ina, 20 years na yata nag-abogado, puking ina, hanggang ngayon, di pa natatapos. Tapos yung mga kasama, putang ina, para mga taga-junk shop. Anak ng tinapay, hindi nyo ka maayos yung mga live stream, yung mga kupal kayo, nagsama-sama pa kayo. Ano pinag-uusapan nyo pag nagsasama-sama sila? Putang ina kung gano'n sila katanga, gano'n. Anyways, mabalik tayo. So dito ngayon nagkalaglag. Sabi ko sa inyo, ang tatamlay na ng mga tarantado na yan. Bakit? Kasi ang pinapangarap nila, ma-impeach talaga si BP Sara. Yung mga natatamasa nila ng mga taxpayers money na ibinabayad sa kanila nung mga natalo nilang mga kandidato. Okay nang ina, wala na sila ngayon. So, hindi nila alam ngayon, bottom feeders mga yan. Kaya makikita mo. Yung isang yung si Gay Darian. Yung nagtawag sa mga taga Mindanao na Sub-Saharan, puta ina ngayon, nakikiusap na siya. Naku po mga loyalista, putang ina, yakapin nyo na ang mga dilawan at pinklawan. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, putang ina nyo, pagbalik ng mga Duterte, sobra, triple ang lakas niyan. Diba? Si Daryl, bago na ng hangin, putang ina talaga yung utak nun, parang parang clay. Putang ina kung ano yung uso. Yun ang laman ng utak. Pulpul talaga eh. Ito naman yung tumakbong senador na putang ina loyalistan tanga na din. Yung tumakbong senador, pukin ina hindi nga makalakad ng diretso. Sabi naman niya, sabi naman nito ni Mark.
Sabi ko sa inyo noong ko pa sinasabi sa inyo na malakas pa rin ang Duterte Magic. Ang ina nyo kasi, mukha kayong mga pera Yan ang problema sa inyo, putang ina nyo. Kaya ayan ang yan ang nangyari. So ngayon, aminado sila na dihado talaga sila. Dihado sila, pati yung speakership ngayon neto ni Tambaluslos, dehado at delikado. Dahil po ito, si Toby Chanco, binabanatan ngayon ng mga vlogger to. Ito ngayon ang target ng mga vlogger na mga utang ina hindi kilala. Yung mga vlogger na lifetime achievement na yung nakabili ng aircon. Utang ina yan. Ito si Toby Chanco binabanatan nila ngayon. Sinasabi nila na si Toby Chanco daw ang rason ba't natalo yung alyansa. Gago kayo. Hindi nyo ba matanggap na bopols talaga si Bongbong? At ang rason kung bakit natalo si Bongbong dahil wala siyang utak katulad nyo? Kukuha ba sila ng vlogger na matalino kung mga bobo sila? Hindi ba kaya nga kayo pinagkukuha niyan? Mantaki mo wala kayong alam tapos kinuha kayo. Ano ibig sabihin nun? Di tanga sila. O aasa ba kayo na magaling yan si BBM? Putang ina, pinagkukuha nga kayo. Tingnan mo si Claire Castro, napaka-bobo. O kahit na bobo, kinuha pa rin niya. Putang ina niyan. O kasi nga, walang alam katulad nyo. So sa sobrang bopols na ito, sa sobrang bopols na itong mga kumag na to, itong sinisisi nila si Toby Chanco, kumanta lang naman yung pamangkin nito Doon sa Liwasang Bonifacio nung noong tawag dito. Pwede niyong sisihin to kung sinabi niyo na, putsaka kaya tayo natalo dahil kumantay pamangkin mo Doon sa meeting di Avance ng PDP laban Ayan, pwede. Kasi pamangkin nito si Pamangkin nito si Wency Cornejo, anak ni Mel Chanco. Yung kumanta nung What is life to offer me when I grow old? Yun. DDS yun. At saka DDS yun. Kita mo, na ang lakas nung alyansa. Sobrang lakas nung alyansa, putang ina talagang dinugas di ba? Mantaki mo 18 billion. 18 billion, grabe naman. 18 million, 17 million o 16 million yata yung overvote. Putagis yan. Imbis na gumagaling yung mga Pilipino bumoto, putang ina, patanganan patanga katulad nyo. Imposible yun. Tayo na. Sobrang imposible yung overvote na yan. Kung hindi yan dinaya ng makina, kaya kailangan bilangin kanino ba napunta dapat yung mga 18 million baka kay Abalos. Nanalo sana si Abalos kung yung 18 million na overvote napunta sa kanya. Tangina, alam naman natin for a fact, 12 lang. 12 lang yung iboboto mo Putangin na yan, bibilangin mo yung 1 to. Tsaka, 10 nga lang. 10 nga lang ang kandidato natin. Para nga siya naka-pre-program na 10 lang yung kandidato. Pag dinagdagan mo ng 1 o 2, overvote na. Hindi ba? Kasi nga alam nila na ang lakas nung 10. Na pag binoto mo yung 10, nagdagdag ka ng 1, puta yari ka. Sigurado may tanga-tangang magdadagdag dyan ng 1, 2. Kaya ayun. Kaya andyan yung overvote. Ngayon hindi natin malalaman kung yung overvote na yan ay yan bang overvote na yan kinuha, ipinandagdag sa mga kandidato o nandiyan lang talaga siya floating. Kaya kailangan talaga natin ng recount, hindi ba? Kasi yung mantakin mo si Bongo, meron na siyang 27 million plus 16 million. So mangyayari 27, 37, putang ina niyan, 43 million kung nabilang yung 18 million na yun. 43 million ang makukuhang boto kung halimbawa kasama si Bongo doon sa dami ng overvote na yun. Hindi ba puta kasaysayan ng eleksyon. Yan talaga ang pinakamalaking bumoto. Kay Inday Sara 32 lang kay BBM 31 lang ngayon mantakin mo ito 43, 10 million na mas marami, 11 12 million na mas marami.
kesa dun sa nakuha nilang boto ng presidente noong 2022? O putya ina, bakit ganun? Bakit na ang COMELEC tila mo hindi nagugulat na ganun kadami yung overvote? Ay ko sa inyo may something talaga diyan, kaya nga para walang doubt na makast sa taong bayan or walang doubt sa taong bayan na ninakawan sila ng demokrasya sa botohan, ay pagpatuloy niyang bilangan na yan. O kaya ito ngayon si Toby Chanco, ganun din. Siya ang sinisisi sa pagbagsak kayo. Kung di ba naman kayo mga gago, pinadala nyo si Pangulong Duterte sa ICC? Kasi ni-expect nyo talaga mananalo kayo. Nung pinagtatanong kayo, sinong pinagtatanong? Tinanong si Pacquiao, sabi ni Pacquiao, okay lang. Tinanong si Binay, sabi ni Binay, okay lang. Tinanong si Abalos, siyempre si Abalos, aso ni Marcos yan. Sinabi niya, okay lang. O hindi ba, yung si Lito Lapid, nagsalita tungkol doon? Hindi, pinaglihinga sa manikin yun eh. O hindi siya nagsalita tungkol doon. O sino pa nagsalita tungkol doon? Ang dami. O kita mo, lahat sila nagsama-sama sa kangkungan. Si Tulfo, di mo lang talaga mapipigilan eh. Oo, dahil talagang matindi following ng Tulfo, pero nako, yari, nalaglag yung kapatid na si Ben Bitag. Yun pa naman ang gusto ko sa mga Tulfo. Oo, yun pa naman ang gusto natin sa mga Tulfo nadali. Pero Ben Bitag, dapat sumama ka dyan sa protesta na yan, yung panawagan ng recount, kasi baka mamaya yung 18 million na yun. Ikaw yun. Kasi tinan mo yung survey, di ba? Lagi kang pasok, tapos biglang nung huli, naging 13 ka. O baka yung 1 million dun sa'yo. O di sana nanalo ka, na nakalamang ka sana kay Amy Marcos. Kaya samahan nyo yung Duterte 7 dyan sa panawagan nila ng manual recount. Kasi kapag hindi kayo pumayag at hindi kayo pumalag dyan sa pwedeng naging malawakang dayaan, putang ina, naging parte kayo ng dayaan. So eto, pakinggan natin yung mga revelasyon ni Toby Chanco patungkol dyan sa Kongreso na nagkakalabo-labo na. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because So simula ng problema, impeachment kay VP Sara. So this is according to Toby Chanco, this person, ito ang nagpa-impeach kay ito nagpa-impeach kay Chief Justice Corona. Isa to ha. And he's against the impeachment complaint of VP Sara. Why? Why? Kasi nga naman, para papasok yung eleksyon. Papasok yung eleksyon. Tapos, gusto mong i-impeach yung pamilya na mahal ng tao. Putang ina, one mistake after another nga. Ito ka kasi ang problema. Si BBM nga kasi, biglang nagbago yung stance niya at yung kanyang paninindigan simula nung nakipag-truce sila sa mga komunista. Meron na nga kasing kasunduan na yun nga, yung pirmado nila nung nakaraan na ipinakita natin, kasunduan ng gobyerno. Parang peace talks na yan eh. So merong kasunduan ang gobyerno with the makakaliwa, makabayan. Ano yun? Ito na yun, na magiging kasama sila sa pagpapatakbo ng bayang Pilipinas. Kasi sino ba ang nag-push ng impeachment? Hindi ba yung mga makakaliwa ang nag-file ng impeachment? It's up to the Congress kung aasikasuhin nila yan o hindi.
yung unang impeachment na i-final, ang tagal niya na nabinbin. Meron ngang 1, 2, at 3 na impeachment na i-final, ang tagal nga niyan na nabinbin. So, ibig sabihin, matagal na silang nagtatalo-talo dyan kung itutuloy nila o hindi hanggang sa nagkaroon ng pang-apat. At yung pang-apat na yun, puwersahan na inilatag ni Sandro Marcos. Di ba sinasabi ni Garin na si Sandro Marcos ang nagpipilit dun sa mga tao na pirmahan yung pang-apat na impeachment. Kaya nga ang tinatanong, ano nangyari sa unang impeachment, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-apat umandar? Yung una, dalawa, tatlo, nabinbin? Hindi pwede yun. Kailangan isang impeachment, asikasuhin, malalaman natin kung okay o hindi, and then sa susunod na taon na naman yung pagpa-file ng panibagong impeachment. Hindi man takin mo to 4 na impeachment, doon pa nga lang pangtanga na doon pa lang sa technical talo na sila Di ba kailangan yung unang impeachment, yung pangalawang impeachment, yung pangatlong impeachment, dapat na anuhan yun. Merong aksyon ang Kamara doon. Mantakin mo ang impeachment, articles of impeachment na ginamit nila. Ngayon, yung pang-apat. Hindi ba nakalimutan nyo na yun? So, ano nangyari doon sa 3? Kasi nga, ang rule nga dyan sa na kapag nag-file ka ng isa, ayan na, kailangan asikasuhin nila kung sasabihin nila na hindi ito magpupush through, hindi may impeach sa Congress, sa susunod na taon na naman, may cycle yan. Hindi ba? Papaanong yung pang-apat yung pinirmahan nila? At madalian pa. Dito, malalaman nyo bakit pinush yung na yan, yung pang-apat na impeachment. Yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And see? Di ba yan yung sinasabi natin? Di ba yabang-yabang ni Bongbong? Pagka-alyansa, ang mga kandidato natin, ang mga malalakas, ang mga pinakamalalakas, dream team. Putang ina. Sino ang lumason sa kanila? Self-inflicted, mantakin mo. Parang nabaril mo yung sarili mo. Sa sobrang kakapolitika mo, nabaril mo yung sarili mo. So, ito ay isang proof, another proof, na ito si Bongbong, bobo. Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas. Lahat ng pera nasa iyo. Tayo na hindi mo kayang magdesisyon para sa partido mo, para sa sarili mo. Meron kang campaign manager. Itong campaign manager mo na to, malamang sa malamang, ina-advisean ka niyan. Kasi kaya ka nag-hire ng campaign manager para ipanalo yung mga kandidato nyo. Sigurado ako, kinakausap niyan si BBM na, Sir, pigilan natin yung pigilan natin yung impeachment kasi patay tayo dyan. Yari yung mga kandidato natin dyan. Pero si Bongbong, syempre, blood is thicker than water. Gusto nung pinsan niya, putang ina, maging may-ari ng Pilipinas talaga Kahit na, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, kahit na para siyang manyakis na rapist, na you are forcing yourself sa isang tao na ayaw ka. Hindi ba ayaw ng tao kay Martin Romualdez? Pero ito ngayon, si Bongbong Marcos, dahil doon, ewan ko kung anong relasyon nila nung pinsan niya na yun. Okay nang ina niyan, parang lahat ng gusto ng pinsan niya, kailangan masunod. Hindi niya sinunod ito si Chanco na sinasabi sa kanya na, Sir, delikado yan, pigilan mo yung pinsan mo. Hindi siya nakinig. Ewan ko nga dito, tamad talaga. Kung di mo tamad to, engot talaga. Pucha, gusto lang talaga nito yung titulo na presidente kasi di naman talaga nagtatrabaho to So, hindi nila sinunod. In-impeach pa din nila. At ang matindi, anak pa niya yung nag-push. Putang inang yan. So, itong mga alyansa ngayon,
na mga natalo, dapat talaga sisihin ninyo yaang pamilya mga Marcos dahil mantakin mo ang lalaki ng mga pinaggagastos nyo. Tsaka sira ang mga reputasyon nyo ha. Sira ang mga reputasyon nyo. Imagine nyo ang lalakas mga re-electionistong mga to. Nagtapos ng mga termino itong mga iba dito tapos puta ina natalo ng ganong-ganong yabang-yabang nyo sa kampanya. Team Suka, puta yung pala kayo. May pa-Team Suka pa kayong sinasabi pinabili na suka, yung pala putang ina ninyo, kayo rin pala maglalaglagan. O ayan. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang. So again the reason why they became unpopular is because they want a very popular person to be out of their way pagdating ng eleksyon sa 2028. Which is really too early. Masyado talagang maaga. Kasi malinis magtrabaho ang mga Duterte. Si Inday Sara, malinis talaga magtrabaho. Ni wala siyang kaso sa Davao. Iniwan niya ang Davao City ng walang utang. Utang ina, walang syudad sa buong Pilipinas ng walang utang. Iniwan niya na walang utang ang syudad bago siya maging vice president. At yung mga confidential funds na sinasabi ninyo, considering that it is confidential, madami po ang may confidential funds na confidential. Mayroon ang presidente, mayroon ang mga gobernador, mayroon ang mga mayor, mayroon ang mga cabinet secretaries, lahat may confidential funds. Kaya nga, ang panawagan ni Marcoleta, if confidential funds ang usapan at kung ang usapan is notice of disallowances, napakarami ng listahan ng COA na may notice of disallowance. Isa na nga dyan yung natalong gobernador ng Cebu na napakalaki ng pera na hinahanap sa kanya ng COA, pero hindi pa naman nakakasuhan kasi nga ongoing pa yung reconciliation nila ng mga resibo. Okay, so na yun? Alam naman natin na itong impeachment na to, it will really hindi ito tatakbo dahil katulad niyan, meron ang mga senador at congressman na certification or liquidation by certification. O yun din nasa batas yun. Pero kung titingnan mo, maling-mali yun. O, hinahanapan ba natin ng resibo yung mga congressman? Hindi. Hinahanapan ba ng resibo yung mga senador? Hindi. Bakit yung vice president hinahanapan yun ng resibo? Una-una sa lahat, meron na siyang mga certificate na ipinakita na itong mga ginastos na itong pera na ito ay nagastos ng tama. Besides, yung pera na hinahanap nila galing mismo sa Malacanang, ibinigay ng Malacanang kay Inday. So, Malacanang is equally as liable as Inday kung may corruption man na naganap dyan. Why? Ang pera galing sa kanila Diba? So, lagi na nating sinasabi yan. So, even Toby Chanco did not sign the impeachment ni VP Sara because alam niya na kiss of death yan. Alam niya na it will be forever na nakatatak na yan sa'yo. Nanalo ka man ngayon, alam mo for a fact na it will haunt you someday. Why? Inday Sara will be president. And another Duterte will be president after Inday Sara. And another Duterte-like candidate will be president someday. And it will be forever na naka-attach sa'yo, na pumirma ka doon
sa isang bogus na impeachment na yun para lang sa pera. Bakit ko sinabi na para sa pera? So totoo yung mga kumakalat na bali-balita. Di ba meron tayong sinasabi na bawat pirma may halaga? Totoo pala yan, hindi naman pala fake news. Bakit? Galing mismo sa kaalyado nila na congressman. Ayan o, oh. Galing mismo sa kaalyado nilang congressman yung rason daw kaya sila pumirma dyan, budget. So ibig sabihin, pera. Pakinggan nyo. When you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan. Magiging issue yan sa eleksyon. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila, o yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague, no? So anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una yung anak, inimpeach mo. Tapos yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. See? So, according to this person, to Toby Chanco, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte, meron kasing basis. Kahit napalpak, may basis, may lusot sila. So, ang sinasabi ni Toby Chanco, itong impeachment na to, wala kayong kalusot-lusot. Tang-ina nyo, mga magnanakaw din kayo eh. Mga magnanakaw kayo, tapos gusto nyo magpasa tayo ng dumi natin, ng ginagawa natin sa ibang tao na napakalinis. Pucha kina, sabi nga nila, kung gusto mo na, nasiraan yung isang tao, yung kasiraan mo, ipasa mo sa kanya para sa ulado mo kung papaano mo siya sisiraan. Halimbawa, katulad nung nangyari nung kay Erap. Sino ang nag-file nagkaso sa kanya? Ang nagkaso sa kanya si Chavit Singson sa isang corruption. Putang ina, malaman-laman mo. Yung corruption na yun, putang ina, ang pinuno pala talaga nun, si Chavit Singson. So kaya ang galing-galing niya sa detalye, kaya nagmukhang totoo yung binibintang niya kay Erap kasi puta siya pala ang gumagawa. Kumbaga yung kinukwento niya, siya pala yun. Kaya naman pala kabisado niya, pati araw, pati petsa, pati kung ano yung sirkumstansya. Siya pala yun. Ganun din sa mga congressman. Saan tayo magaling? Magnakaw. Higa sabihin natin, si Inday magnanakaw. Kaya nga hirap na sabi nga ni Toby Chanco yung sa ICC may lusot pa tayo kahit papaano. Pero itong kay Inday, puta malabo ito. Hindi ko pipirmahan ito. Di ba? Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan nung impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Siyempre, being expert ito si Toby Chanco sa impeachment dahil ito nga ang isa sa mga nag-impeach kay CJ Corona, alam niya, tinan mo, hindi na rin nakarecover yung career neto ni Toby Chanco dahil sa impeachment na yan ni Corona. Kasi lumabas na talagang pinulitika lang siya. So, lahat ng mga tao na nag-impeach kay Corona, namatay pa si Corona, forever silang hinahunt yung konsensya nila, forever na silang iyahunt nun. Na pinulitika nila yung tao hanggang sa ikinamatay na lang ng tao, yung pinaghirapan ng tao na karir niya for a very long time, sinira lang ng politika ng mga kupal na mga congressman na ito. It will be forever haunts you. So ayan, tinan mo si Chang. Kaya sabi nga ni Chang ko, against ako dyan sa impeachment ni VP Sara. Alam nila na pucha, kasi madaling sirain
si Corona at kung sino-sino pa yung mga na-impeach. Madaling sirain. Pero itong mga Duterte, napakahirap kasi nga, mismong tao ang nagmamahal sa kanila. Kilalang kilala sila ng buong Pilipinas na nagmamahal sa bayan. Samantalang may mga kaliwat kanan ng pandarambong dyan, hindi natin pinakikialaman. Tapos itong mga tao na luminis, umayos sa Pilipinas, may resibo sa Davao, pipilitin nating pabagsakin dahil hindi natin kaya yung competition. Dahil si Romualdez hindi sanay na may kalaban na malakas sa politika dahil lahat ng kalaban niyan sa probinsya niya ay umaatras at mag-isa lang siya lagi, uncontended. Ay, ano yan? Oo, walang contention o wala siyang competition, wala siyang kalaban kapag tumatakbo siya sa politika. Gusto niya, pag nagpresidente siya, wala rin siyang kalaban. Hindi pwede yun. Merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, ano? Sabi nila 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint nanalo naman. Nanalo? Opols kasi talaga to si Suarez Sabi nga ni Suarez, hindi naman naka-apekto Yung pagpirma ng mga hindi naka-apekto yung pagpirma ng mga congressman kasi madami sa kanila nanalo. Ayun na nga. These people, most of these people na nag-sign, corrupt. At iba ang usapan sa local government. Butangin yan. Iba usapan sa local government. Ibinibenta talaga ng mga Pilipino yung kanilang boto sa local elections. Kaya nga, yun yung gusto natin baguhin na attitude ng mga botante. Iba sa local kasi konti lang yung tao na kailangan mong i-manipulate. Iba sa national. Kaya nga, pag national level, tingnan mo, napakalaki ng gastusan. Ang gastos ng isang party list, sa election tuwing tumatakbo sila o tuwing may midterm election or tuwing may election, putang ina, ang laki, as in billion ang ginagastos nila. At patago yun. Usually, ang ginagawa ng mga party list, last minute, doon namimili ng boto yun, cash. O kasi nga ganyan sa national, ang daming tao, kailangan mo programa, makilala ka sa programa tsaka sa popularity. Tingnan mo si Bongo. O dahil sa napakadami niyang ginawa, dahil sa mga programa niya, pinoto talaga siya ng tao. Si Bato, ganun din dahil active, dahil galing sa mga Duterte at dahil nga malaking tiwala sa mga Duterte. Ayan, si Marcoleta, sumikat si Marcoleta dahil tumatayo. Kahit na ang dami-dami yung mga hayop sa Congress, tumayo. So, popularity, image, ang importante sa national. Diyan sa mga, sabi ko nga, congressmen are being voted by a handful of people. Konti lang. 1,000, 50,000, 200,000, that's it. Kayang i-manipula yun. How? Putang ina, bibili ka. Kaya ka nga nangurakot para may pambili ka ng boto Kaya nga kayo may ayuda para may pambili ng boto di ba? So mananalo at mananalo kayo. Pero ibang usapan pagka national, kapag ka national level na. Kaya akala nito ni Suarez, utak, barangay chairman kasi. Kaya akala niya, porket nanalo yung mga congressman o ilan sa mga congressman na nanalo, pumirma. Tingnan mo yung mga malalaking congressman na exposed. Yung mga nasa Tricom, nasa Quadcom, tingnan mo, di ba sila yung laging exposed sa media? Sabi ko sa inyo, makikilala kayo. Ang problema, pag nakilala kayo, pucha, meron ba kayong enough na nagawang maganda sa buhay nyo na yung pagkaka-expose sa'yo makakatulong sa'yo? It turned out, yung pagta-Tricom nila, yung pagko-Quadcom nila, it turned out, nakasama sa kanila. Look, sino yung mga natalo? Yung mga nasa Tricom, importante yung mga yun. Hindi ba? O sila Tambunting, yan yung mga nawala, yan yung mga malalaking congressman diyan. O kasi nga importante sa ganyan ang behavior ng tao sa pagboto at diyan sa mga distrito ninyo, madali ninyong i-manipulate. Madali ninyong bilin talaga. Kaya ito si Suarez magyayabang lang mali-mali pa. Kung masasabi niyo Ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national politics, no? Ang local politics is based on the performance,
ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Okay? So, ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you... Ano yun? Puta, nilaglag sila dito. Merong 3 impeachment, hindi nag-push through. Yung pang-4 nag-push through. Why? Because of the conditional release. Of what? Of budget. Hindi naman ito ibinayad sa kanila. Yung pagpirma nila ibinayad de pera, ang ibinayad sa kanila is budget release para sa mga proyekto nila. At syempre, pag may proyekto, dahil nga liquidation by certification, napakadaling mangurap kapag ka congressman ka dahil nga doon sa sistema na yan. And this is coming from a congressman na alyado nila na nagka-impeachment, nag-push through yung impeachment, ipinush ng anak ng presidente yung impeachment dahil sa pera. Oh, so paano yan? Yung mga nagsasabi na mga vlogger na fake news ang mga Duterte supporters. Paano yan? Galing mismo sa inyo. Na kaya na inimpeach si VP Sara sa Kongreso ay dahil sa pera. Conditional release of budget. So, ibig sabihin, talagang itong si Romualdez, nagmalabis sa kapangyarihan niya. Siguro kaya nagsasalita na rin to si Toby Chanko sa sa media para mapalitan na yan si Romualdez. Matagal naman nang gustong palitan talaga yan si Romualdez. So ito siguro ini-expose na si Romualdez as corrupt talaga na he will use yung pondo na dapat naman talaga para sa tao, he will use it, gigipitin niya yun kapag hindi ka sumunod sa gusto niya. According to Toby Chanko, the reason why a lot of congressmen signed it, it's because of the conditional release of budget. Anong sabi ni Vic Rodriguez? There is no way na pipirma ka sa isang impeachment, articles of impeachment na hindi mo binasa. Kailangan when you sign it, naiintindihan mo yung nandoon. Wala nang panahon papaano ka nakakuha ng ganong kadaming pirma. Kung babasahin mo yung ilang pahina na petisyon para pirmahan mo, it will at least take you a day para sa ulo or at least man lang ma-internalize lahat ng mga nandoon bago mo pirmahan. Kasi you are acknowledging it pag pinirmahan mo na yon. So yun yung sinasabi. So Vic Rodriguez is correct all along na nagkabayaran talaga dyan. Kaya pumirma sila. Ito, sinasabi ni Toby Chanko. Could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon. So ito pa, isa. So nilaglag pa sila ulit ni Toby Chanko. Yung mga blanco-blanco sa BICAM, pucha, parang lumalabas talaga na itong Congress at itong Senate, ginoyo si Bongbong. Ginoyo si Bongbong. Ito pa yung sinasabi niya,
Yung nagsimula yan sa budget, di ba? Yung ginawa-gawa nila sa budget. O, tingnan mo yung sasabihin ni Toby Chanco dito. O, yung ginawa-gawa sa budget. Yung budget ng Pangulo. Ang Okay. nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. O, hindi nila sinunod, ang dami-dami nilang ginalaw. Later on, Nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Oy, putang ina, ganun katanga si BBM. Ayaw niya, pinirmahan niya. Di ba? So nilaglag din siya dito ni Chanco. Putang ina, ang galing mo rito, Toby Chanco, ha? So ganun kabopol si Bongbong, ayaw niya nung budget, ba't niya pinirmahan? Mahina utak. Weak leader. Walang backbone. Ganyan ang putang ina. Yan ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At lahat ng ito ay nanggagaling sa isang kaalyado nila. Very close sa kanila. Actually, may posisyon sa samahan ng mga fraternity nila ng mga OGAG. At nilalaglag sila isa-isa. Congress, hindi sinunod yung budget na gusto ni Bongbong. Si Bongbong naman, pinirmahan. Tapos nagkabigayan ng pera para sa pirma, sa impeachment. Pucha, ano pa? Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na items na handon. Di ba? So, ang ginawa Video. ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will Yes, sir. review That one. all the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So, hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. So, coming from their own camp, na may bribery na nangyari. So, ano pang natin? Bakit kayo, tinan ninyo ha, if ganito katindi yung mga binitawan dito ni Toby Chanco, bakit si Inday Sara ini-impeach? Hindi ba, nakita mo kung gaano kakorap ang mga nasa gobyerno ngayon? Even one of their own are telling us kung gaano sila kakurakot. And yet, si VP Sara, yung isinasalang natin sa kumukulong mantika. I mean, it doesn't make sense and it doesn't add up. At kung ikaw ay Pilipino, pinabayaan mo ito, kasapakat ka dito sa scam na ito. So wala na. This is a 26-minute interview and 6 minutes and 18 seconds pa lang. Pucha, ang dami na nating na-discover. Again, we are just reacting dito sa interview na ito na for public consumption naman because it's public in YouTube. So, I guess it's still within our legal rights na mag-react tungkol dito. And to me, putang ina, nakakatakot tong mga pinagbibitawan dito ni Toby Chanco. And it exposes both Congress, Senate, and the Malacanang of corruption. Na you're using people's funds, you are using the taxpayers' money para i-hostage etong mga congressman at mapapirma sila sa mga bagay na hindi naman talaga nila gustong pumirma. It's just that kailangan lang nilang pumirma doon para sa mga constituents nila. Takin mo ako, congressman, nangako ako sa inyo ng waiting shed. Mga 100 waiting shed sa distrito natin. At itong pera na gagamitin ko dyan, pera natin. Ngayon, hihingin ko yan sa pamunuan ng Kongreso, tapos sasabihin nila na, pirma ka muna. Bakit? Ano to? Hindi, pa-impeach si VP Sara. Hindi pwede, kasi hindi ako pabor dyan.
Bayaan nyo magtrabaho yung tao. Hindi ka pabor, ayaw mo pumirma. Wala kang budget, wala kang waiting shed. Siyempre ikaw, iisipin mo si Inday Sara o yung constituents mo na may pangako ka, mahal mo talaga yung distrito mo Pag wala kang, siyempre mumurahin ka, asan na yung waiting shed, tagal-tagal na. Pwede mo sabihin hindi nga ako binibigyan ng budget. Putangin na ka pala Wala ka palang kwenta Hindi mo pala kaya paglaban yung distrito mo Ba't ka pa na yung binotong kupal ka? Di matatalo ka. Ano yung gagawin mo? Pipirma ka ngayon, makuha mo yung budget para doon sa putang inang waiting shed na yan. Kaya lang gagawin mo ngayon dahil nga masama ang loob mo at dahil putya feeling mo, tinarantado ka, yung kalahati lang ang gagastusin mo, yung kalahati ibuubulsa mo. Hindi ba? Kasi nga, banas ka na sa sistema Malinis ka, putang inang yan, bababuyin ka. O di babuyin mo na rin yung trabaho. O sige, patayo ka ng waiting shed, putang ina yung kawayan. Yun na naman pinangako ko O tapos yung kalahati ng pera, akin na. Tago ko na, putang inang yan. Total, baka hindi ako manalo sa susunod Ganito pala sistema dito. Kanya-kanya na nanakawan. Sir, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Mm-hmm. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. So, it means it was Martin Romualdez all along. It was Martin Romualdez. Wala nang iba, mga bossing. So, ang sumira ang sumisira sa Pilipinas, ang sumira sa alyansa is yung greed ni Martin Romualdez. So, this is all Martin Romualdez. Klaro na ba sa inyo na even Bongbong Marcos pala, hindi siya interesado? Paano ka naman magiging interesado? You're not running for office on 2028. Di ba? So, sino ang nanggugulo ngayon sa Pilipinas? Si Bongbong? Pinsan niya nanggugulo sa Pilipinas. Pinsan niya ang ginawang korap lahat ng mga congressman. Pinsan niya yung nang-hostage sa mga budget ng mga congressman, kaya yung mga congressman alipin. Klaro, from Toby Chanco o even Bongbong Marcos asked, ba't kasi tumuloy? Wala bang? Pero alam mo, hindi ako naniniwala, Toby. Binubudol mo rin kami. Binubudol ka rin ni Bongbong or binubudol mo rin kami. Tangina, anak ni Bongbong yung nagano Si Toby Chanco, papaandaran mo pa yung tao gagawin mo pa kaming tanga Kala mo, hindi ka namin mahuhuli Anak ni Bongbong Marcos yung nag-ikot nung papel. Tapos sasabihin mo, di niya alam. Sasabihin mo, ano siya? Hindi siya kasapakat dyan. Ulul! Tanginan nyo maglolokohan pa tayo Hindi nyo kami maiisahan. Toby Chanco, kahit anong pagliligtas mo kay Bongbong Marcos, which is alam ko na yun yung task na ginagawa mo. Kasi meron na talagang laban. Si Romualdez kasi meron niyang grupo na sarili. Si Bongbong meron din niyang mga defender na grupo. Mas malakas magbayad siguro si Martin. Kaya tinitira ka ngayon. Kaya ikaw ay ngayon, dahil nga, ano na yan, yung grupo na yan, sakmalan na sakmalan yan dahil sa siguro palakihan ng bigayan. O putya kayo ngayon yung nagdedepensahan. Ginapalabas mo na malinis si Bongbong Marcos para ang sisi lahat sa Kongreso. Pero sa totoo lang, putang ina, hindi ako naniniwala. Anak niya yung nag-push nung impeachment
Anak niya yung nag-ikot ng papel para pirmahan eh. Tapos hindi niya alam. Ibig sabihin, tinrider din siya nung anak niya. Ibig sabihin, kung nagtatrayduran kayo dyan, putang ina nyo, dapat mawala kayong lahat sa gobyerno. Magkakamag-anak kayo, tapos nagtatrayduran kayo, nagtatakipang kayo, putang ina nyo, pare-parehas kayong hindi matitino. Dapat mawala na kayo sa Pilipinas. Okay. Next. Okay. Fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold. Kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir, Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, See? Tapos na laban. Tapos na laban. Wala nang impeachment kay VP Sara dahil dito sa interview na to, sinasabi ni Toby Chanco that congressmen signed those the impeachment. So, invalido na yun. Pinirmahan nila impeachment dahil sa budget. Pinirmahan nila yung impeachment dahil sinasakal yung mga proyekto nila. So, meron na kagad mali siya sa pagsasampa pa lang ng kaso ni Inday Sara. So, bakit pa natin itutuloy? Di ba? Dito pa lang tapos na eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, after this, after election, the shift of power will be really, really, really quick. And you see how quick it is? Ilang araw pa lang. 5 days after ng election, eto na. Nagkalabo-labo na sila. Nagtatrayduran na sila. Lilipat na ang mga yan dun sa kampo ng malakas. Sino yung malakas? Si Inday. So ngayon, gagamitin ko itong video, itong interview ni Toby Chanco. Papatawag ko siya sa Senado para patutuhanan lahat ng ito. O di ibig sabihin, yung impeachment ni VP Sara hindi siya base sa mga ebidensya, kundi base sa politika. Diba? So wala na, tapos na laban. Ngayon, yung mga vlogger na tanga, akala nyo hindi namin ito mapipick up. Paano nyo ngayon to pabubulaanan? Sasabihin nyo, si Toby Chanco ganito, ganyan. May anak sa labas, putang ina. May galing mental. Si Toby Chanco ganito, si Toby Chanco ganyan. Puta, kaalyado nyo yan, kakampi nyo yan. For the past 3 years, kakampi nyo yan. Hindi ba? Bakit ngayon nyo lang ilalabas na sintu-sintu yan? Ngayon nyo na ilalabas na schizophrenic yan. May bipolar disorder yan. Samantalang kinuha nyo pa yan as a campaign manager sa alyansa nyo. Paano nyo ngayon paniniwalain yung tao? Kasi nga, kalaban nyo na. Kaya nyo babatikusin na, ganon. Pare-parehas kasi kayo ng ligaw ng bituka eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag kang isang hayop to si Toby Chanco. Kapag ang isang hayop nako-corner, putang ina, tumatapang yan. See what happened to the Dutertes. You cornered them. Ano nangyari? Tumapang sila. Eto, si Inday Sara, tinan nyo gano'ng katapang. Tangina ninyo, hindi kasi kayo natututo. Mahilig kayong mangbuli, mahilig kayong gawa ng mga issue. Na puta na pag ibinalik sa mga mukha ninyo, magsisiiyakan kayo. Paano yan? Parang sinasabi na nito ni Toby Chanco na yung impeachment na yan nabuo dahil sa corruption. Yung impeachment na yan nabuo dahil sa tyranny. Dahil sa diktadurya. Kung naririnig to ng mga senador at nakita tong interview na to ng mga senador na maglilitis ng kaso ni Inday Sara, putang ina, baka una pa lang dismiss ko na yan. Galing mismo sa isang congressman na mataas ang posisyon. Administrasyon pa. Ini-expose niya yung mga kasamahan niya na mga korap. Na ginamit si VP Sara para sikilin yung mga budget nila at si VP Sara para ma-release din yung mga budget nila.
Pero Toby Chanko, hindi mo kami mapapaniwala na si BBM walang alam dito. Wala talagang alam yun. Alam namin yun. Pero hindi mo kami mapapaniwala na wala siyang alam dito. At alam ko rin na meron kang go signal para sabihin niyang mga yan dahil hindi na rin nagkakasundo itong magpinsan na ito. Kasi pare-parehas na kayong may mga personal na interest. Kaya ganyan, nagkakalabo-labo na kayo. Oh, yun ang katotohanan dyan mga bossing. So dito pa lang wala na, tapos na laban eh. Oo, panalo na tayo sa impeachment ni BP Sara. Dito pa lang sa interview na to, kung gagamitin tong interview na to sa Senado. Tangina, sampal yan sa mukha ng mga prosecutor dun eh. Nila Chua. Chua, putang ina, pumirma ka pala dito dahil lang sa budget eh. Paano mo kami yung papaniwala na talagang si Inday Sara kriminal? Kung kriminal ka din. So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. And yet, the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. Imagine, even Martin Romualdez, congressmen, nung 19 Congress, all of them denied this. All of them denied this until today. Ngayon, Congress, can you still deny na wala talagang pressure yung pagpirma nyo dyan sa impeachment ni VP Sara after this revelation by Chanko? Can you still deny? Putang ina, kakapal ng mukha nyo pag dininay nyo pa yan. Kung ako siguro naririnig ko to, tangina, lumulubog ako sa upuan ko. Lalo na kung pumirma ako doon. Nakakadiri kayo. Tangina nyo. Ilalabas ulit natin yung mga pumirma, kung sino-sino yung mga kupal net, kung sino-sino pa yung nandiyan dyan. Sabi ko nga sa inyo, ilalatay yan sa inyo. Hindi habang panahon nasa kapangyarihan kayo. Lagi nyong tatandaan yan. Matatapos at matatapos yung kapangyarihan. Mantakin mo kayo, 3 years pa lang natapos na yung kapangyarihan nyo. 3 years pa lang nagsishift na yung kapangyarihan towards Sara Duterte. Yari kayo talaga. Kaya ngayon sinasabi ni Haydarian na yari talaga. Yari kayo talaga. Tangina ninyo lahat kayo. Kayo, Torre, Abalos. Lahat ng mga kahayupan nyo, Marbil, putang ina, eto na. Napapaisip na siguro kayo ngayon. Shit. Paktay tayo. Ikaw sino yun? Si Jean Pardo. Nako. Tangina, magdasal na kayo. Malapit na. Malapit na. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Sir, could you at least qualify that? What do you mean by Could you please, pakiulit lang. Hindi, okay. I had a private conversation with him. Yes, sir. Regarding this. Let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung nagpasimuno ng impeachment. Sa tingin ko, na... Ang sabi sa... So, ayan na. Ang mga hudas naglalaglagan na, umiiwas na. So umiiwas na ang Malacanang, wala kaming alam dyan. Tangina, ipin down mo yan sa Congress, Brad. Pucha, may sweldo ka. So ngayon, it's the Congress ang may kasalanan. Pero, Toby, nek-nek mo. Si Sandro Marcos, anak ni Bongbong Marcos. At sinabi pa nga ni Bongbong Marcos after, di ba, na naglumapit ang anak niya sa kanya at ang sabi niya sa anak niya, gawin mo yung constitutional mandate mo. O hindi ba? Yun nga yung kanyang constitutional mandate kaya tinuloy nila yung impeachment at wala daw siyang magagawa ron. Therefore, alam ito ni Bongbong Marcos is just trying to wipe his hands clean
Dahil po siya alam nila na kiss of death talaga itong ginawa nila. It's a suicide attempt na talagang successful na suicidal talaga ito. It's as if you're shooting your own foot. Di ba? Parang ano yan eh. I mean, you're shooting your leg. Ganun yun. Pucha yan. So ngayon, nag-iiwasan na sila mga bossing. Palakpakan natin sarili. Sabi ko nga sa inyo, may silbi itong ginagawa natin. Itong paghimay-himay natin sa mga galawan nila. Yung pagbabantay natin sa mga kilos nila. May silbi yan. At ito na yung silbi niyan. Isa-isa na silang nagpupulasan. Isa-isa lang silang umiiwas. Nawala na ang kanilang mga angas. Yari. You're saying So you're refuting kasi yung sabi ng iba, part of the reason daw na hindi lumabas nga, hindi nagkaroon ng sweep yung alyansa, hindi daw na-roll out yung administration machinery. No. One of the reasons, Sean. Okay, paano ma-roll out yung administration machinery when the candidates themselves were fighting for survival? Di ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Di ba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi yung emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na tinuturo nila, yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yon yung observation na yon na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin. Obvious naman si Toby Chanko na talagang nililigtas mo lang si Bongbong Marcos dito. Sir, there's no salvaging. Parang wala na, hindi mo na kayang i-salvage itong career ni Bongbong Marcos. I know na you have a go signal. I know na gusto ninyong ipin ito sa Kongreso. Pero naniniwala kami doon. Because before mo pa naman sabihin niya, alam na namin yun eh. Yung sinasabi mo ngayon is validation na lang yan doon sa mga balitang natatanggap namin. So, hindi fake news NBI at kung sino man, police, hindi fake news yung mga ito coming from one of them na totoo pala talaga na may mga hocus-pocus dyan. Okay, so it's a validation. Alam na namin yan, pero it's a sigh of relief kasi we are correct all along. So yung mga sinasabi na fake news yan, fake news peddler kayo. So ito yung hindi fake news. Na yung sinasabi niyong fake news namin is totoo pala. So, paano nyo ngayon i-twist yan? But anyways, wala naman kayong kayang i-twist even before yung mga vlogger na mga tanga naman yan. Okay nang ina, wala nga mga may presentang magandang ginawa ni Bongbong yan, kundi pang-aaway lang sa mga kapwa nila vlogger eh. Hindi nga namin sila pinapansin kasi putang ina, masyado kaming busy exposing this government sa weakness eh. Kasi they cannot even counter yung ating yung ating mga tawag dito, yung ating mga inputs o yung ating mga commentaries about what's happening. So wala yan, mismatch. Hindi talaga ubra. Pukin ng ina niyan. Kahit sa ang aspeto, walang sinabi talaga. Itong putyang ina. Ito paano nyo ngayon to ipapaliwanag sa taong bayan itong mga ganitong
mga pinagsasabi ngayon ni Toby Chanko, Diyos ko, kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo na masasalvage yung karir ni Bongbong Marcos, sir. Hindi mo na masasalvage yung karir ni Bongbong Marcos. Ano na yan? Bagsak na talaga yan. And itong mga susunod na taon, wala siyang plano for the past 3 years. Definitely, wala na yung plano for the next 3 years. Kasi kung magtatrabaho talaga yan, ang trabaho talaga ng presidente, unang 3 taon. Kung hindi yan nag-click ng unang 3 taon, ano yan, talagang hindi na yan, wala nang gagawin yan na matino. Kasi palabas na yan siya eh. Magbabalot-balot na yan ng mga gamit niya eh. So kumbaga, magta-turn over na lang yan ng trabaho eh. Kung may trabaho siyang turn over, putang ina niyan, wala kang ginawa yan eh. So Sir Toby, maraming salamat sa mga revelasyon mo. Nagkaroon kami ng kumbaga validation, pero sir, pasensya na. Hindi mo kami maloloko. Yung paglinis mo sa pangalan ni Bongbong Marcos, putang ina, palagay ko, it will take you 2 decades. Para yung mancha na yan, mapaputi nyo pa. Mahirap na. Sabi ko nga sa inyo, 50 years na naghirap ang mga Marcoses dahil sa kasalanan ng tatay nila. And binigyan natin sila ng pagkakataon for a clean slate. Na talagang yung 50 years na ginawa nilang paglinis sa pangalan nila, pag-revise ng history, binigyan natin ng pagkakataon ulit. Putang ina, madumi talaga. Bopols talaga, wala talagang silbit, wala talagang kwenta eh. So never again, hindi lang ito sigaw ng mga makakaliwa at ng mga aktivista. Sigaw na ito ng buong Pilipinas. Never again to any Aquino and never again to any Marcos sa national government. O siya, tapusin na natin ito. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Mabuhay kayo. Mahaba pa itong interview na ito. Gagawa tayo ng isa pang content tungkol dun sa iba pa niyang mga sasabihin. Pero sa ngayon, masaya tayo sa ating mga narinig. At this is a small victory para sa atin, para sa kakaharapin na impeachment ni VP Sara. I hope na yung kanyang kampo ay gamitin itong revelasyon na ito ni Toby Chanko on live TV. Hindi na sila makakatanggi dito. Para sabihin at gamitin at patunay na itong impeachment kay VP Sara politically motivated dahil sa kaswapangan nito ni Romualdez. And I hope na mapalitan na si Romualdez sa speaker kasi parang gusto pa rin nung mga nasa kongreso na siya. Alam naman natin, busog. Mga patay gutom sa pera katulad sinasabi ni Chanko, di ba? Sinisikil yung pera, kung gusto mo ng pera, kaibiganin mo si Romualdez. Yan, galing mismo yan sa galing mismo yan dito sa interview na to. Bahala na kayo. Again ako po'y walang basihan. Ako po'y fake news peddler. At hindi po kayo dapat naniniwala sa akin. Ang mga pinagsasabi ko po ngayon ay pawang walang katotohanan at for entertainment purposes lang. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Thank you very much sa inyong panonood. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
basta para sa bayan. Kami lalaban, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong